الحمد لله الذي جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنه على كل شيء قدير أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكر وأتوب إليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم أنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك أنت القوي العزيز أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa Islam at ang lahat ng aming mga kababayan na sumusubaybay sa atin sa mga oras na ito, sinimulan natin sa nakatatlong araw hanggang ngayon ang buhay sa mundo. Kahapon ay ang buhay sa ating libingan. Ngayon naman po ay ang buhay sa kung saan ang mundong ito ay magtatapos. Sa gusto't hindi natin, ang lahat ng mga bagay ay may simula at may hangganan. At ang mundong ito, sa Quran at sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magaganap ang kagimbal-gimbal na katapusan ng mundo. Mga kapatid, balik tanaw natin sa buhay sa mundo. Nasabi natin sa mga hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan sinabi niya, "Law kanatid dunya ta'dilu junaha ba'udatin ma saka kafiran minha syurbatal ma." Ang ibig sabihin ng hadith na ito ay kung ang mundong ito ay magkakaroon siya ng katumbas o kasing tumbas ito ng isang pakpak ng isang lamok, kailanman ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya pahihintulutan na painumin ng tubig ang mga hindi mananampalataya sa Kanya. Maiintindihan natin sa hadith na ito na ang mundong ito na kung saan tayo ay naaalyu, ay wala ito sa timbangan o magiging katumbas ito ng isang pakpak ng isang lamok. Ang mundong ito na kung saan tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala para subukan, ay dito rin natin tatamasain ang lahat ng anumang mga pagsubok. Na kung tutunghayan din natin mga kapatid sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya, "Ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa bi dzikrillah wa ma wallahu wa alimun wa muta'alliman." Aw fi ma ma'na hadal hadith. Ang mundong ito ay isinumpa at kinasuklaman ng Allah maliban na lamang kung sino yaong sila na nag-aalaala sa Allah at ang mga kasapi nito na mga kasamahan ng mga taong nag-aalaala at pumupuri lumuwalhati sa Allah at ang mga taong may kaalaman sa Islam na gumagawa ng kabutihan at pumupuri sa Allah at ganun din yung mga taong na nag-aaral ng kaalaman. Sila ang mga taong ito ang hindi mapapabilang sa mga isinumpa at kinasuklaman ng Allah. Dahil kung tutuusin natin ang mundong ito, by nature, kinasuklaman ng Allah. Malaking pagsubok ito sa atin mga kapatid. Ngunit kung tutunghayan natin, kung ikaw, kapatid ko, na nakikinig, gustong-gusto na makinig sa mga salita ng Allah at turo ng Islam, maalam sa Islam o pumupuri sa Allah, hindi ka kabilang doon. Dahil kung tutunghayan Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya sa Quran, "Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum." Walang anumang bagay na nandirito sa mundo maliban sa sila ay lahat pumupuri sa Allah. Ngayon mga kapatid, ibilang natin ang sarili natin na pumuri, lumuwalhati at kumilala sa tunay na nag-iisang Diyos. Batid maski pag tayo ay pumasok sa ating palikuran, paglabas natin, anong sasabihin natin? Gufranaka. Bakit tayo magsasabi na, "Ya Allah, patawarin mo ako"? Gufranaka.
wala ka namang ginawa na kasalanan sa loob ng palikuran. Maliban na lamang kung may ginawa kang kasalanan. Pero wala kang ginawang kasalanan, lumabas ka, nagsabi ka ng gufrana ka. Bakit mga kapatid? Ayon sa mga pantas, ang kanilang sabi dito ay dahilan sa tayo ay humihingi sa Allah na patawarin tayo dahil sa mga sandaling yun ay hindi natin siya napuri. Bawal kasi napurihin at luwalhatiin natin ang Allah sa loob ng ating palikuran. So subhanallah, ya Allah, ipaloob kami. Tayong lahat mga kapatid sa pananampalataya na tayo ay ibilang ng Allah na lagi ang ating dila, ang ating puso, isipan, ang ating gawa ay lagi ito ay pumupuri at nag-aalaala sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil kasawi ang palad ang mga taong sila ay nagparaya dito sa mundo at hindi sila nagkaroon ng pagluluwalhati o utang na loob sa kanilang Panginoon. Mga kapatid, tandaan, hindi tayo ay gumagawa ng kabutihan o sambahin ng Allah dahil utang na loob natin sa Kanya ang anumang ipinagkaloob sa atin. Datapwat tayo ay pinupuri, niluluwalhati ang Allah. Ito'y karapatan niya sa atin. At siya rin ay nananatili na pinupuri at niluluwalhati ng lahat ng kanyang nilika, ito lamang ay mabuti sa atin dahil ito ang tunay na ating kaligtasan at kabutihan dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Dumating tayo sa buhay sa ating libingan na kung saan tayo ay parang nananaginip dito sa mundo at tayo ay pag napunta na sa ating libingan, magigising na lang tayo at tayo ay mananatili doon at mabubuhay muli hanggang aantahin natin ang buhay na walang hanggan na kung saan sa libingan fihi adab wa fihi na'im. Sa buhay sa libingan ay mayroon itong gantimpala mula sa Allah ang mga taong naging masunurin at matakutin sa Kanya at gumawa ng mga kabutihan, at ito rin ay kaparusahan sa mga tao na sila ay tinalikuran nila ang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos at sinunod ang kagustuhan ni Satanas at kagustuhan ng kanilang sarili ng Panginoon. Ito rin ay parusa sa kanila at doon na rin magsisimula ang buhay na kung saan bago sila marating sa araw ng paghukom. Mga mahal naming kapatid sa Islam, sa puntong ito, sa maikling oras natin, samahan niyo po ako ang patungkol sa usapin sa buhay na kung saan magtatapos ang mundo. Parang bagang naging series, buhay sa mundo, libingan, at muli tayo ay babangon para mangyari ang anumang sinasabing na buhay na kung saan ang bundong ito ay maglalaho, ang mundong ito ay masisira, ang mundong ito na hindi natin inaasahan sa ganda na nakikita at palamutin natin, ito ay magiging walang silbi dahil lilindol at dadaan ng maraming tubig at ang mga bituin, ang araw at ang buwan, ito ay lahat maghahalo. Ang lahat ng nabigyan ng buhay ay sila ay mamamatay. Magkakaroon ng tunay na parusa at matindi na kagimbal-gimbal na mangyayari sa kaganapang yaon. Tunghayan natin ang hadith na kung saan ang mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsagbi sa mga kaganapan na ito ay propesiya ng mahal nating propeta. Nawa ang pagpapala at pagbati ng Allah ay mapasa kanya. Wal mautu bidayatun yawmul qiyamah binisbat laka. Ang kamatayan ng tao ay ito na yung simula ng araw ng paghukom sa'yo. Sa'yo lang yun. Kasi namatay ka na at pumunta na tayo doon sa libingan natin. Doon magsisimula sa sarili mo ang kung ano ang magaganap sa iyong buhay sa araw ng paghukom. Minsan, tinatanong natin sa ating sarili, ano ang mangyayari? Ano ang magiging kaganapan? Paano magsisimula? Ano ang araw? Ano ang magiging katulad ng kahitnan ng mga sinuman? Laysa bimujarad an kayf wa mata yakun. Ang pinaka-importante rito mga kapatid ay ano ang iyong preparasyon. Hindi yung sasabihin natin na kailan magaganap, ano ang mangyayari, ano ang magiging resulta. Laysa hada. Wa inna ma'al muftarad antas al nafsaka ma'i'ista'daduka. Importante ay ano ang iyong preparasyon. Dahil yung magaganap, ayaw at gusto mo mangyayari yan. Kasama yan sa nature na nilikha ng Allah na ang lahat ng bagay ay may katapusan. Dahil kung may simula at may katapusan. At ito rin ang paniniwala natin
sa sinasabing araw ng paghukom. Kaya, anong preparasyon? Dumating ang isang lalaki sa sugo ng Allah at sinabi, Ya Rasulullah, mata tisaa. Kailan magaganap ang paggunaw ng mundo? Faqalan Nabiyo sallallahu alaihi wasallam, ma'iestedadu ka ant. Ano ang preparasyon mo rito? Para ito ay inaantay mo. Subhanallah mga kapatid. Minsan, sa sarili natin, tinatanong natin, ano kaya? Ngayon lang ito ay pumasok sa puso, sa isipan ko. Minsan tayo, ano kaya ang mangyayari sa exam natin? Nag-aral ka na ba? Ano yung lalabas? Patingin nga ng ano yung mga napag-aralan natin. Yun ba, mga kapatid, ang importante? Ang exam ay mangyayari. Ang pagsusulit ay mangyayari sa buwan, sa araw na kaganapan na itinalaga ng iyong guro at ng iyong pamantasan ng eskwelahan. Pero ang tanong, ano ang preparasyon mo doon sa pagsusulit na yun? Ikaw ba ay nagbasa? Ikaw ba ay talagang tunay na gumawa ng lahat ng mga bagay para ikaw ay magkamit na magkaroon na pumasasa at naghirap? Yan po ang ating itatanong sa sarili natin. Magaganap ang magaganap. Ngayon, ano ang preparasyon natin dito? Una, min alamatis sa'a al-kubra. Yung mga sugra na dumaan na po, 90% dumaan na yung mga minor signs na malapit na magunaw ang mundo. Pero yung mga major signs, nararapat po sa mga puntong ito. Samahan niyo po ako mga mahal kong kapatid. Pag-usapan natin ito, nilay-nilayin natin anong magiging kaganapan ang sa mga araw na iyaon na kung saan hinihiling natin sa Allah na ya Allah sana hindi kami dumating sa mga oras na yon. Dahil bakit mga kapatid? Ang matitirang mga tao sa oras na kung saan magugunaw ang mundo ay asrarun nas fi khalqillah. Sila yung pinakamasamang tao na nilikha na natitira dito sa buong mundo. Kaya bagat naman magaganap sa kanila ang tunay na parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una sa mga major signs na magaganap ang paggunaw ng mundo ay hindi mangyayari hanggat hindi dumating si Dajjal, Al-Masihu Dajjal. At sino itong Dajjal na ito? Ito yung sinasabi ng mga iba na mga Antichrist. Si Dajjal, fahuwa a'war. Iisa lang ang kanyang mata. Pero sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nabubuhay pa si Dajjal. At hindi lang yun. Dahil walang propeta, laysa hunaka ay nabi, annahu lam yuhdar ummah. Walang sinumang mga propeta na maliban ay sila ay nagbigay ng babala sa kanilang mga tagasunod sa Dajjal na ito. Buhay siya mga kapatid. Nasaan siya? Ayon sa hadith ni Darut Tamimi, si Tamim na kung saan isang araw ay sa kanilang paglalakbay ay dumating sila sa isang isla. May nakita na nakakandado, na may nakita siya na subhanallah, naibigay niya ng pagkahalimbawa na hindi mo maipaliwanag kung tao o hayop na isa lang ang mata at nakakandado at kung saan balahibo ang lahat ng kanyang pagbumuka at tinanong, kilala mo ba ang taong ito na natuturo ng kaisahan ng Diyos ng Allah? At sinabi na naam, ito si Muhammad. Sinabi ni Dajjal, kung ako lang ang ipagbibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala na makalabas ngayon. Makikita ninyo ang fitna, makikita ang tunay na matinding kaganapan. Mga kapatid, nandyan lang siya. Hindi natin alam kailan lalabas, Allahu a'lam, pero may mga propesiya na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang paglabas. Ngayon si Dajjal, ang kanyang magiging kaganapan dito sa mundo ay 40 yawma. Wa yawmuhu laysat kayawmuna. Fa inna yawmuhu wahid kayawmu yawmihim. Yakhtalif an yawmuhu fi ba'dil ayyam. Ang kanyang araw na pananatili na 40 araw ay ang isang araw sa kanya ay parang siya lang ang nagmagmamay-ari noon. At ang araw niya ay parang 40 araw, 40 buwan, at hindi may pagkaila. Anong araw na 40 araw na ito na hindi katulad ng araw natin? Ayon sa pagsabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walaysa kamithluhu yawmuhu yawmuna. At yan kusu si Dajjal, mga kapatid, napakalaking fitna at pagsubok dahil siya ay darating dito na kung saan magkakalat ng lagim, magkakaroon ng fitna sa mga tao.
Lalakarin niya ang buong mundo. Pupunta siya sa kahit saang lugar dito sa mundo. Dito natin matutuklasan na wag tayong magtaka paano makakapunta sa isang lugar. Nakita nyo na ngayon itong si coronavirus na ito? Buong mundo na ngayon ay kumalat. Ito pa kaya na mismo na ang Allah ay nagbigay dito ng kapangyarihan dahil sa pagsubok sa kanyang mga tao. Walang himala at lahat ng bagay ay walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yantaqilu wa ila makan yabtalil insan. Sasabihin niya sa ako ang paniwalaan ninyo. Alam mo ba, ipakita ko sa iyo kung sino yung tatay mo. Bubuhayin niya ang tatay ng taong yaon. Pag nakita niya, sasabihin ng tatay niya, paniwalaan mo siya. Sasabihin niya sa iyo rito ang paraiso at dito ang impyerno. Ngunit ang makakakilala lamang sa kanya ay ang mga taong tunay na nagtagtaglay ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos na hindi siya aabutan ng fitna na anumang pagsubok ni Dajjal. Si Dajjal, mga kapatid, asyadul fitna, napakatinding fitna na kanyang idarating sa mga araw na iyon. Ililigaw niya ang sinumang maliligaw, paparusahan ang sinumang mapaparusahan, maliban na lamang na mabibigyan ng proteksyon ang mga taong tunay na nagtataglay na naniniwala sa imanu billahi wa rasul wal yawmul akhir. Pangalawa na parating, mga kapatid, ay nuzulu Isa ibni Maryam, ang pagbaba ni Isa na anak ni Maria. Si Isa alayhi salatu wasalam, bal rafa'ahu Allah, na siya itinaas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa langit, bababa siya. Saan siya bababa? Sa Damascus. Itong sinasabi natin sa Syria ngayon. Bababa siya sa araw na kung saan Al-Fajr. Ayon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bababa siya ng Fajr at siya ay aabutan niya ang mga tao na nagdarasal ng Fajr o magdarasal pa lang ng Fajr at sasabihin ng mga tao, Ya Nabiyullah, salli bina takun imaman lana. O sugo ng Allah, ikaw ang mag-imam sa amin. Ikaw ang sugo ng Allah. Wallahi fa innahu yarfud. Ngunit siya ay hindi niya tatanggapin ang anumang sabi ng mga tao na siya ay mag-imam. Bakit? Ihtiraman li ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay hindi niya tatanggapin ang paanyaya ng mga tao na siya ang mag-iimam dahil ang respeto niya sa mga umma ni Muhammad alaihi salatu wasalam. Isang propeta magdarasal bilang ma'mum sa mga umma ni Muhammad, naam, magaganap yan dahil ganyan kadakila, ganyan kabuti ang mga umma ni Muhammad alayhi salatu wasalam, mismo si Isa na hindi siya magiging imam para sa mga taong yun sa pagdating niya sa Damascus. Paano siya bababa, mga kapatid? Yanzilu Isa ibni Maryam, yunazziluhul malaika. Kasama niya ang mga anghel mula sa langit. Ibababa nila si Isa ibni Maryam sa Damascus, sa lugar na kung saan sinabi na Munaratul Bayda, ang sabi doon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At si Isa ibni Maryam mananatili dito sa mundong ito ng 7 taon. Sa pananatili niya, bisab'a sanawat, ano ang kanyang importante na pakay dito sa mundo? Papatayin niya ang mga baboy. Magdadakwa siya ng tauhid. Magtuturo ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isa rin sa pinaka-importante na kung bakit siya dito ay dumating, ay dahil walang makakapatay kay Dajjal maliban na lamang kay Isa na anak ni Maria. Dahil hahanapin niya si Dajjal. Nasaan si Dajjal? Hanggat pag nakita nito ni Dajjal ay siya ay matutunaw at siya ay papatayin ni Isa ibni Maryam sa pamamagitan ng kanyang tungkod na dala para ito ay paslangin itong si Dajjal dahil walang pwedeng makapatay, makaalis ng kanyang buhay maliban kay Isa ibni Maryam. Pag nangyari yun, mga kapatid, si Dajjal sa hadith ng propeta, nanggaling siya dito sa Iran. Dito manggagaling. Ngunit mamamatay siya na mababawian ng buhay ni Isa ibni Maryam dito sa may Palestine sa Israel. Tignan nyo, galing si Dajjal sa mga lugar, bansa ng Rafidah
at doon siya mamamatay, babawian ng buhay doon sa kung saan sa lugar ng mga Yahud, sa mga tao na sila ay mga Hudyo. Yakhruju min biladi Rafida wa yamutu hunak. Mga kapatid, subhanallah, pagkatapos ni Dajjal na siya ay mamayapa at si Isa ibni Maryam at siya rin ay mananatili ng 7 taon na siya ay magtuturo ng tauhid. Ngunit darating ang pagsubok dahil ang pangatlong alama, signs, the major signs, ay lalabas ang Ya'juj wa Ma'juj. Sa Quran na kung saan nabanggit, sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang Ya'juj wa Ma'juj sa kanilang paglabas. Noon pa man sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, araw at gabi at segundo, kung saan sila ay hinalangan, kung saan sila ay napigilan ni Dzulkarnain para hindi sila makalabas sa mundong ito. Subhanallah, napakaliit ng kaalaman ng mga tao sa mundo. Hanggang ngayon wala pang makakapagsabi kung saan ang eksakto na lugar nila. We have the highly sophisticated technology nowadays, but until now, nobody can tell us na saan yung lugar nila. Mayroon lang mga haka-haka ng mga ibang lugar, na mga bundok na sinabi nila, pero ang mga Ya'juj wa Ma'juj, lalabas at lalabas sila mga kapatid. Araw at gabi ay ito ay binubutasan nila. Hanggat pagbutas nila sa lugar na ito, ay pagdating naman nila ay babalik na naman sila pero parang walang nangyayari. Paano mangyayari na ito ay lalabas sila sa mundo? Hanggang sa mga huling araw, nasasabihin ng namumuno sa kanila, hal ra'aytum, nakalabas na ba? Nakita nyo na ba ang pangitain ng mundo para tayo ay muli magganap ng lagim sa kamunduan na ito? At sasabihin nila, insyaallahu qarib. Pag nagsabi sila ng insyaallah, doon na magaganap ang kung saan lalabas ang Ya'juj wa Ma'juj. Sa dami ng bilang nila na tanging ang Ya'juj wa Ma'juj, darating sila sa lugar na kung saan sa may Palestine, sa Jordan, sa pagitan ng lugar nito, na may lugar na sinasabi na Bahro al-Tabariya, na al-Buhayra al-Tabariya. At Tabariya, mada yusama, ito yung sinasabi nating lawa, na kung saan ayon sa ibang mga pagpapaliwanag ng pantas, ay 40 kilometro ang kanyang haba at ang kanyang width naman ay ito ay 4 kilometers. So, sa napakalalim na itong tubig na ito ay dadaan ng mga Ya'juj wa Ma'juj. Wala silang makikita na hayop, bagay, tao na hindi nila papaslangin, na hindi sila magaganap ng tunay na matinding parusa sa mga tao hanggat ang tubig na ito ay mawala. Ang tubig na ito ay maubos. Fayaqulu ba'duhum kana hunaka ma. Noon ay mayroong itong tubig at ngayon pala ay wala ng tubig dahil sa pag-ubos ng pag-inom ng mga Ya'juj wa Ma'juj. Mangyayari mga kapatid ang kaganapan na kung saan ang tanging bibigyan na lang ng pahintulot ng Allah na sila ay mamatay ay dahil kay Isa ibni Maryam. Si Isa ibni Maryam pupusila sila sa Jabal Tur. Hihingi siya sa Allah subhanahu wa ta'ala na para mapaslang ang mga Ya'juj na Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj na kung saan sa kapanahunan ni Dzulkarnain ay sila ay nagpalaganap ng lagim, pumatay at sila ay sumadlak ng dugo dito sa mundo. Gayon din mangyayari yan sa mga huling araw. Ngunit si Isa na anak ni Maria ay hiling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Darating sa kanila ang kaparusahan na may isang hayop na nilikha ng Allah na kung saan dito sa kanilang mga liig ay sila ay tutukain at mamamatay sila yawmin wahid. Mamamatay sila ng bigla ang mamamatay lahat. Pag namatay ang mga Ya'juj wa Ma'juj, matitira na lang ang kanilang mga lamang loob at walang pwedeng sino mang makapigil at makakaya sa oras na iyon paano maalis ang amoy ng mga ito. Ngunit ang mangyayari na kaganapan mga kapatid sa paglabas nila sa mga oras na ito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ihilingin ni Isa ibni Maryam na ya Allah, sana mawala sila. Darating ang mga tuyur, ang mga ibon na tanging Allah ang nakakaalam ng paglikha nito at lahat ng mga ito ay tatanggalin sa kalupaan ng mundo. Mananatili si Isa ibni Maryam sa loob ng 7 taon.
kung saan magpapalaganap ng tauhid ng Allah, kung saan ang lahat ay magiging ganap na Muslim sa kalupaan sa mundong ito. Iwallahi, ang mga mababangis na mga hayop, ang mga tao na nag-aaway-away sa oras na yun, magkakaisa, walang away, walang inggit, dahil ang Islam ay mananatili sa kalupaan sa buong mundo sa pamamuno ni Isa ibni Maryam, na pag siya ay nabawian ng buhay at namatay muli si Isa ibni Maryam, babalik na naman ang kasalanan na kung saan walang tigil si Iblis, si Shaitan, sa kanyang palilinlang at pagtuturo sa mga tao para sila ay gumawa ng kasalanan, para sila ay magtambal sa Allah, para sila ay gumawa ng lahat ng uri ng kasalanan na pagsunod sa kanilang mga sarili. Pag nangyari ito, mga kapatid, ay paparusahan na naman ng Allah ang mga taong ito. Sa kagaganapan na ito mangyayari. Ngunit, pagkatapos ng mamatay si Isa na anak ni Maria, pang-apat na kung saan darating ang apat na major signs ay kung saan ang yakhruju ad-dukhan. Alam niyo yung dukhan? Ito yung smoke. Ito yung lalabas sa kalupaan na kung saan pag ito ay naamoy ng kahit sino man sa lahat ng mga tao, maaamoy ito ng lahat ng mga tao sa mundo. Ang mga Muslim, pag naamoy nila ito, pag naamoy nila ay sila ay mamamatay na napakagandang kamatayan dahil sa amoy na maaamoy nila. Ngunit ang matitira ay ang mga taong suwail, ang mga taong mapagtambal, makatampalasan, mapag-imbot sa Allah subhanahu wa ta'ala at gumagawa ng kasalanan na napakahirap sa kanila ang pag-amoy nito. Mahihirapan silang huminga bilang ito ay parusa sa kanila. Ngunit ang mga kamusliman ay hindi nila ito mararamdaman. Pagkatapos, mga kapatid, ang pang-5 o pang-7 na darating na mga signs, ng major signs ng paggunaw ng mundo ay ang araw. Sa pagsikat niya mula sa silangan ay doon siya magsisilang doon sa kanluran. Dahil sa oras na ito, mga kapatid, mangyayari na bidayatun tada'u malaikatahu aklan, mahman, wala amalan. Dahil sa mga kapanahunan na ito, kung ang mangyayari, ang pagsikat ng araw mula sa silangan ay doon siya sa kanluran sisilang, wala nang tatanggapin na mga mabuting gawain. Mawawala na ang silbi ng Quran. Wala nang tahajud, wala nang saum, anumang mabuting gawain mo, walang tatanggapin ng Allah. Dahil ang mga huling araw na yan ay ang matitira ay ang mga taong napakamaraming kasalanan at suwail sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga tao na sila ay mabuti ay iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Darating na kung saan sa kapanahunan na ito, mga kapatid, ang matinding pagsubok. Pagkatapos ay darating si Israfil. Siya ang maghiyop ng trumpet dito sa mundo na kung saan maririnig ng lahat ng nilikha dito sa mundo. Ang tunog na ito, nakagimbal-gimbal, nakakatakot, sapat na pag narinig mo ay ikaw ay mamatay sa oras na ito. At pag ito ay nangyari, mga kapatid, darating na kung saan ang zalzal, darating ang kung saan ang paglindog, pagpaglindol, darating ang tubig, darating ang mga bituin at ang araw at ang buwan ay ito ay magkakahalo-halo. Tunghayan natin ang mga kaganapan na mangyayari sa mga huling araw na ito dahil dhakal waqt yabka asrarun nas, ang pinakamasamang tao ang matitira sa mga oras na yaon. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit sa Quran. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim sa suratul An'am. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl law kasabat fi imaniha khaira. Quling duru innama muntadhirun. Sa araw na yaon, sabi ng Allah, na ang ibang mga tanda ng iyong Panginoon ay darating. Walang kaluluha na makikinabang mula sa pananampalataya nito. Dahil wala na. Huli na ang lahat. Kung ito ay hindi maniniwala noong mga
kapanahunan na ito, nagsikap na makagawa ng mga ibang kabutihan sa pamamagitan ng pananampalataya nito, wala ng silbi. Sabihin mo, Muhammad, sa kanila, ay sila ba ay magsipaghintay sapagkat katiyakan ang parusa at darating ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong sila ay nagtambal sa kanilang Panginoon. Mga kapatid, tunghayan natin sa Suratul Hajj kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa Suratul Hajj. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Hajj verse 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. O sangkatauhan, katakutan ninyo ang inyong Panginoong Allah ang lumikha ng lahat. Katotohanan, ang paglindol sa huling araw ay ang isang bagay na kasindak-sindak sa inyo. Yawma tarawnaha tadhhabu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'a kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adhaballahi syadid. Sa araw na yaong makikita ang bawat nagpapasusong ina sa kanyang sanggol, naguguluhan, nalilingat siya sa wala siyang magawa sa kanyang susong anak, at babaeng nagdadalang tao ay kanyang ilalaglag ang kanyang dinadala sa sinapupunan niya. At yung makikita ang mga tao na wari-bagang sila, waribang lasing. Ngunit hindi sila lasing sapagkat ang parusa ng Allah ay sadyang matindi. Mga kapatid, Quran na ang nagsasalita, ang Allah na ang nagsasalita. Hindi ito salita ng propeta, ang iyong tagapaglikha ang lumikha ng sanlibutan. Tunghayan ang sinabi ng Allah sa Suratul Luqman, verse 33. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an waladi syai'a inna wa'dallahi fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. O sangkatauhan, katakutan ninyo subhanahu wa ta'ala ng lumikha sa inyo at inyong pangambahan, matakot kayo ang araw na walang ama ang makakatulong para sa kanyang anak at wala ring anak na makakatulong para sa kanyang ama. Katotohanan, ang pangako ng Allah ay totoo na magaganap at mangyayari. Kaya huwag ninyong hayaang ang buhay sa mundong ito ay luminlang sa inyo at kayo ay linlangin tungkol ng mga bagay na mundo para linlangin kayo sa inyong paniniwala sa inyong tagapaglikha. Mapanlinlang ang mundo, mga kapatid, mapanligaw, masalimuot. Ngunit ang mga taong nag-aalaala sa Allah at may takot sa Diyos at laging nag-aaral, umiiyak sa Allah at araw ng gabi at nangingibabaw ang pagmamahal sa araw ng paghukom. Dahil wallahi, ma khuliqna fi hadhil haya wa inna ma khuliqna fi yawmil qiyamah. Wallahi, I swear to Allah, the one who created me, we were not created because of this world. Indeed, we were created because of the life in the hereafter. That is the last life forever. Tunghayan ang sinabi ng Allah sa Suratul Haqq. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْقَةً وَاحِدَةً وَهُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ قَدًّا دَكَّةً وَاحِدَةً فَدُّكَّةً دَكَّةً وَاحِدَةً. Kaya kapag ang tambuli ay hinihipan na ito, yung nabanggit natin kanina, mga kapatid, nang may isang pagsabog, gugimbal ito sa buong mundo. Maririnig lahat ng buong mundo. At ang kalupaan at ang mga bundok ay inaangat at pinatag sa minsan ng pag-ihip nito ng tambuling ito. Fayawma idi waqatil waqi'a. Kaya sa araw na iyon ay takdang mangyayari at magaganap ang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wanshaqqatis sama fahiya yawma idi wahiya. At ang kalangitan ay mahahati sapagkat sa araw na iyon, ito ay marupok sanhi ng pagkapunit nito dahil sa itinalaga ng Allah na magaganap.
At sa araw na yaon, ang mga anghel ay nasa bawat gilid nito at ang 8 sa kanila ay magpapasan ng trono ng iyong Panginoon na sa kanilang itaas. Sa araw na yaon, kayo ay haharap sa paghukom, hindi itatago sa inyo ang anumang dati na inyong ipinagkukubli. Wallahi mga kapatid, we cannot hide anything. There are angels. They were angels that writing down our bad deeds and good deeds. Sa araw na yun, ipapakita sa atin mismo ang ating mga gawain. Kaya para sa sino mang binigyan ng kanyang talaan ng kanyang kanang kamay, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ Ra'u kitabiya. Ya Allah, ipabilang kami sa mga taong yaon. Kaya para sa sino mang binigyan ng kanyang talaan ng kanyang kanang kamay, siya ay magsasabi, narito ang inyong basahin ang aking talaan. Subhanallah, tunay na nagmamalaki, tunay na malugod at masaya ang sino mang tao na siya ay tatanggapin ng kanyang talaan sa araw ng paghukom sa pamagitan ng kanyang kanang kamay. Kaya siya ay paroon sa siyang kasiyasiyang buhay, kalulugdan ng Allah sa isang mataas na hardin. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Balitaan natin ang sarili natin, o mga ya ummatal Islam. Kayo na mga nag-ayuno, kayo na mga nagtimpi, pumigil ng kasamaan, sumunod at nilabanan ng sarili para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng Allah sa suratul Fajr? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idhin bi jahannam yawma idhi الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يؤذب عذابه أحد. Subhanallah. At ang kautusan ng iyong Panginoon, ang dumating na kasama ang mga anghel na magkakahanay-hanay sila. At dahilang malapit abot tanaw ang impyerno sa araw na yaon, ang mga tao makakaala-ala sila. Ngunit ano ang mga halaga sa kanila ng kanilang paalaala? Wala ng silbi dahil huli na po ang lahat. Siya ay magsasabi ng may hinayang, sana'y napaglaan ako noon ng mga kabutihan para sa aking buhay dito sa mundo. Ngayon ka magsasabi, bro, sa oras na yon, aking sister, sa oras na yon, nagpariwara ka, ginamit mo ang lahat ng kagandahan mo, ang lahat ng kalaswaan mo, ang kalahat dahil para sa pagsunod sa Satanas. Araw na kung saan ang huling pagsisisi ay sa araw ng paghukom. Yawma idhin la yu'adhibu adhabahu ahad. Kaya sa araw na yaon, walang paparusahan na kasintindi ng kanyang pagpaparusa ang Allah subhanahu wa ta'ala. I'lamu anna Allah syadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Oo, ang Allah ay matindi siyang magbigay ng parusa, ngunit siya rin ay mapagpatawad at mahabagin. Sa sino yung nararapat ang kanyang habag? At walang igagapos na kasing higpit ng kanyang paggapos. Wala yuthiquhu wa taqauhad. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. At ang mabuting tao, ito ay sasabihin sa kanya, o kaluluwang matiwasay, kinalugdan ng Allah, minahal ng Allah. Dahil sinunod mo ang pag-uutos ng iyong Panginoon, magbalik ka sa iyong Panginoon nang nasisiyahan at kasiyasiya sa Kanya. Ang Allah ay nasisiyahan sa mga taong matakutin sa Kanya, bibigyan niya ng gantimpala at habag sa araw na kung saan walang habag maliban sa Kanyang habag. Kaya ikaw ay pumasok bilang sa aking pinangaralan, binigyan ng pinarangalang alipin dahil gantimpala mo ito at ikaw ay pumasok sa paraiso ng Allah. Mga kapatid sa pananampalataya, bilang panghuli, sa oras na kung saan nasira na ang mundo, wala nang tao
Matitira na lang ang anghel na si Jibril, si Israfil, si Mikail at si Malakal Maut. Aakyat sa langit, tatawagin ng Allah. Sino pa ang natitira na may buhay na nanatili sa mundo? Sasabihin nila, Ya Allah, walang natitira. Maliban sa lumikha at ang kung sino ang natitira sa iyong mga anghel. Sasabihin ng Allah sa anghel ng maut, Malakal Maut, tanggalan mo ng buhay si Jibril, si Israfil at si Mikail. Pag natanggalan din ito ng buhay, sasabihin ng Allah, saan at sino ngayon ang natitira? Sasabihin niya, Wa Allah, Ya Khalik, Ya Rabbi, walang natitira. Jabbar, ikaw ang tunay na makapangyarihan na nag-iisa, na hindi inaabot ng antok at hindi kailanman natutulog, tagal paglikha. Ikaw ang una at ikaw ang huli, at walang nauna sa iyo at wala pang panghuli sa iyo, natitira na lamang ang iyong alipin na tumatanggal ng kaluluha. Sa anuman ang nilikha mo, sabi ng Allah, famut, tanggalan mo ang sarili mo. Tanggalan at mamamatay, wallahi walang matitira sa mundong ito. Anumang nilalang na nilikha, ang mga anghel, jin, mga tao, ayop, bagay, kullu, mafi, wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram. Sasabihin ng Allah, Aynal jabarut, Aynal muluk, nasaan ang sinong mga tao na nagmamayabang, ginawa nilang sarili nilang Diyos, mapag-imbot, mapagtambal, naging makapangyarihan sa mundo, nasaan ang buhay? Wala, mismo ang Allah ang sasagot sa kanyang sarili, Lillahil wahidil qahar. Bago maganap yun mga kapatid, ang mangyayari, kadiliman. 40 gabi ng dilim. Ang dilim na ito, na kung saan mabubuhay muli si Israfil at kanyang ihipan ng kanyang trumpet ang mundo, at ang mundo ay makikita muna patag lahat. Alalaong baga na pauulanin ng Allah na ang mangyayari ay tutubo ang lahat ng mga tao kung saan sila nailibing na abutan ng kanilang kamatayan. Mabubuhay ang lahat ng binigyan ng buhay sa kapanahunan ni Adan hanggang sa kahuli-huli ang mga nilikha na sila ay naabutan nila ang paggunaw ng mundo. Pagkatapos nito mga kapatid, kagimbal-gimbal, nakakatakot, kasidlak-sidlak na pangyayari dahil sa araw na ito kung saan ang tindi ng araw ay napakalapit sa tao. Sa tindi ng araw ang pangamba at takot. Walang kasuotan ng sinuman. Walang sinumang pwede niya tignan ng kanyang kapwa dahil sa takot. Dahil sa pangamba sa oras na galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa oras na siya ay magbibigay ng hukom. Ang hirap ng mga tao sa oras na ito, mananatili at mahihirapan ang mga tao maliban na lamang sa mga nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sab'atun may yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. 7 klaseng mga tao na mananatili na bibigyan ng Allah ng lilim, proteksyon, habag sa oras na yon. Imamun adilun, sasabihin, subhanallah ang pagpaano dito ng mga pantas. Aynal imamul adil, kayo na mga tao, sino yung imam na adil? Siya ay magpapakita, bibigyan ng proteksyon ng Allah. Nasaan yung syabun nasaa fi ibadatillah, ang kabataan na siya ay sa murang edad niya ay siya ay laging nagdarasal sa Allah at ipinabaya lahat ang kanyang buhay para sa Allah. Saan yung tao na nagbigay ng sadaka na hindi alam ng kanyang kaliwang kamay? Ibig sabihin gumawa ng sikreto. Saan yung taong sikreto? Saan yung mga magkakaibigan? Saan yung mga tao na minahal niya ang kanyang kapwa para lamang sa Allah?
Pagmamahal sa Allah. Saan yung tao kalbuhu muallakun bil masjid? Saan yung tao na ang kanyang puso ay laging nananatili na gusto niya na manatili sa masjid ng Allah? Sab'atun mayudhiluhumullahu fi yawmul la dhilla illa dhillullah. Ang mga pitong ito kung saan mga kapatid magaganap sa tindi ng kaganapan na mangyayari, ang mga taong ito, hahanapin nila sino ang propeta na pwede mamigay o magbigay ng mamamagitan sa kanila. Wa kullu nas yadhhabuna ila Adam lianna Adam awwalul khalqun nas. All the people together from Adam unto the last people, they will go to Adam and they will ask Adam, O Adam, propeta ng Allah, mamagitan sa amin sa matinding parusa na araw na ito. Sasabihin ni Adam, wala akong kapangyarihan na para mamagitan sa inyo dahil ako rin ay nasuway ko ang Allah nung dati na sinabihan ako at ang aking asawa na huwag lumapit sa punong kahoy sa sajara dito sa paraiso. Nahihiya ako ngayon na humiling sa Allah para mamagitan sa inyo. Idhahabu ila Nuh, punta kayo kay Nuh. Pupunta ang mga tao kay Propeta Nuh, alayhi salatu wasalam. Sasabihin nila, O Nuh, sugo ng Allah na nabuhay dito sa mundo ng mahigit 1,000 at nagdawa sa dito sa mundo ng 950 years ng kanyang pagdadawa sa Islam. 80 lamang ang naniwala ng mga tao sa kanya. Nuh, humiling ka sa Allah na kami ay bigyan ng pamamagitan sa matinding galit at parusa ngayon ng Allah. Sasabihin ni Nuh, sasabihin niya, wallahi wala rin akong karapatan na humiling sa Allah. Ako rin ay nahihiya sa Allah nang hilingin ko sa Allah na patawarin ang aking anak na siya ay hindi sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Faidhabu ila Ibrahim. Pupunta ang mga tao kay Ibrahim, Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam. Ganun din ang mangyayari at sasabihin ni Ibrahim, ako ay nahihiya sa Allah at nagkasala rin ako ng 3 pagkakasala na nagkapagsalita ako ng 3 beses na ako ay nakapagsinungalin. Idhabu ila Musa. Pupunta sila kay Musa. O Musa, sugo ng Allah mamagitan sa amin. Sasabihin dahil ako ay nakapatay sa mga angkan ng Israel at hindi ko rin kaya na ako ay humiling sa Allah at hindi ako kailanman makapagbigay ng pamamagitan sa inyo. Idan, ayna? Idhabu ila Isa. Si Isa na anak ni Maria. Nang sa gayon ay baka makapagbigay siya ng tulong sa inyo. Sasabihin ni Isa, wallahi wala rin akong karapatan dahil nahiiya ko sa Allah na ang mga tao ng mga angkan ni Israel ay sila ay nagtambal sa Allah at ako'y itinambal nila sa Allah. Ang nag-iisang Diyos na siya lamang nararapat sambahin, pero hindi ako kailanman mamimigay ng pamamagitan sa inyo dahil sa pagtatambal nila sa akin na ako lamang isang alipin ng Allah. Sugo ng Allah at hindi ako Diyos. Ayna yadhabu haula'in nas. Palagay niyo mga kapatid, saan sila pupunta? Wallah. Mismo si Propeta Muhammad, ang pinakahuling propeta ng Allah, wallahi mga kapatid, ayoko umiyak. Gusto ko idiretso ito para maramdaman natin ba? Kagimbal-gimbal na takot na mangyayari sa araw ng paghukom sa galit ng Allah. Sasabihin, ana, sabi ni Muhammad, ako ito si Muhammad. Ako ang mamimigay, ako ang magbibigay ng pamamagitan sa inyo. Siya ay luluhod sa Maqamil Mahmud. Luluhod siya at magpapatira pa sa Allah. Darating ang anghel ng Allah, ya Muhammad, kum fas'al fatu'ti. Humiling ka sa Allah at ibibigay sa iyo ng Allah. Ihiling si Muhammad, ya Rabbi ya Khaliqi, ummati. Ya Allah, inihiling ko sa iyo ang aking mga ummah, ang aking mga tagasunod.
Mailigtas sila, ya Allah. Ayaw ko na pumasok sa paraiso na hindi ko sila kasama. Sasabihin sa kanya ng kanyang Panginoon, kumuha ka sa iyong mga ummah ng 70,000 na ang 70,000 na ito ay ang bawat isa sa 70,000 ay kukuha din sila ng 70,000 na papasok sa paraiso bighairi hisab. Papasok sa paraiso na tatanggapin ng Allah na dire-diretso. Na wala man lang mga paglilitis. Ya Allah, ibilang nawa tayo doon. Ya Ahlal Quran, Ya Ayyuhas Sa'imun, ipabilang tayo ng Allah sa mga taong bibigyan ni Propeta Muhammad. Ngunit ito ang mas matindi. May mga tao sa mga oras na yaon na hilingin ni Propeta Muhammad na makasama dahil sinasabi nila na umma sila ni Muhammad. Sasabihin sa kanila, sasabihin ng Allah kay Muhammad, ma tadri mada hadatha ba'da mautika. Hindi mo alam ano ang ginawa ng mga taong yan, O Muhammad, nung ikaw ay namayapa na sila ay nagbago ng mga relihiyon, sila ay nagdagdag sa mga anumang mga turo mo, mga taong ahlul bid'ah, mga taong sila ay sinunod ang kanilang emosyon, sinunod si Satanas, at ang sinunod nila ay hindi yung tunay na turo mo, O Muhammad alayhi salatu wasalam. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panunod. Sana ang mga puntong ito ay nagbigay pukaw, aral sa atin at takot sa araw na kagimbal-gimbal. Wallahi, hindi pa po huli ang lahat. Kayo na mga kamusliman, hindi pa huli ang lahat. Lahat tayo makasalanan, marupok at mahina. Ang mga gabing ito, magtahajjud tayo sa Allah hanggang matapos ang Ramadan dahil hindi natin alam na baka nandito yung Laylatul Qadr. Araw na kung saan mga gabi na tatanggapin ang ating mga panalangin. Kayo na mga kapatid o mga kabayan namin na hindi pa Muslim, saksi ang Allah na kami ay nagsabi sa inyo na sambahin ang tunay na nag-iisang Diyos ang Allah. Si Propeta Muhammad sugo ng Allah at si Propeta Isa na anak ni Maria ay sugo ng Allah. Gumawa ng kabutihan, pumasok sa totoong relihiyon na to. Patawarin tayo ng Allah sa ating mga pagkukulang at pagkakasala. Gabayan tayo at panatilihin nawa tayo ng Allah na mamatay na masabi natin ang la ilaha illallah wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin.